Didadtungan and Dikatyawan. Ito ay mga isang oras na motor. Kasama natin ang ating dalawang mission worker at si Pastor Mary Flor na sa likod. See you guys para sa ating church conference ito. Ay. Kasama niyo yung dalawa. Sige, see you guys. At ito na nga, naghahanda na tayo para sa ating paglalakbay papuntang Didadtungan. Kailangan natin mag-pack ng ating mga gamit. Of course, kailangan natin ng tubig para hindi tayo mauhaw sa daan. And sabi ko kanina, 1 hour ang ating travel, pero inabot kami ng 2 hours noon. Kami ay nagbiyahe. Ito na ang sentro ng Palanan. Kung makikita ninyo, makikita natin ang ating bayan ng Palanan. Tingnan natin ang bayan ng Palanan. Ito ay considered a city sa coastal town kasi ito yung mas maunlad sa dalawang bayan compare sa Makunakon and Divilacan. Ito ang kanilang palengke. Sila ay meron ding gasolinahan station. Dito sa Divilacan wala pang ganyan eh. Kailangan muna nating magpagas, nating mag full tank para sa ganun ay aabot tayo sa ating destination sa Barangay Didadtungan. By the way, pagpasensya nyo na ang aking taga-video sapagkat minsan pabalik-baliktad talaga. Yan, kailangan nating mag full tank ng 200. Yan, salamat din kuya. Shout out kay kuya na ating gasolid boy. Tayo ay tutuloy na sa ating paglalakbay. At nakikita nyo naman, ito ang sementadong daan. Pero pagkatapos nyan, rough road agad-agad yan. Ito na nga, grabe naman si Kuya Edmar talaga mag-video. Way back 2021 and 2022, ito rin ang ating tinatahak na daan papunta sa ating mission sa Dikatyawan and Didadtungan nung tayo ay na-assign dito sa Palanan UMC. At ito, minsan ay nababaha, especially pagka malakas ang ulan. Talagang tumataas ang ilog, especially dito sa ilog na ito. At ito na nga, parating na tayo ng Dikabayo, ang tinatawag na Bangkerohan. Walang tulay connected sa kabila, kaya ito ang sistema for a very long time sa Palanan. Naranasan din natin ito every week, minsan pa twice a week na tayo ay nagbabalsada dito at nasa puso at isip na nasali na sa buhay ng mga taga Palanan, especially mga nasa kabila ang ganitong sistema ng pagbibiyahe. Delikado lang yan pagka maulan at mataas ang ilog, kailangan talagang magaling ka ring mag-balance. Pino-workout na rin nila ang tulay pero sa ngayon ay hindi pa siya natatapos. Ay, diretso na? Opo. Doon tayo sa Kabatuhan. Okay, yun na tayo. Tuloy na natin ang ating paglalakbay. Dito tayo sa mga dalmukhandid dadaan. So, hindi talaga ito yung daan kaso wala kasing bangkero kaya tayo ay umiwas. Dito sa may ilog din yan. Ito is ilog din ito pagka maulan at mataas ang tubig dito sa mga bato-bato na to. Maalala ko nung minsan magbiyahe ako papuntang Dikatyawan sa ating mission, muntik na anod ang aking motor dahil sa maalakas ang agos nung mataas ang tubig dito, tsaka madulas yung mga bato. At yun nga pala, dapat ang motor mo dito ay mala submarine kasi siguradong susuong at susuong ito sa ilog. Wala rin tayong tulay dito. Kaya kita nyo naman ang aking motor. Shout out Kuya Marlon sa may-ari ng motor. Pasensya na po na timing tayo sa malalim na portion. Ayan, ito yung realidad ng paglalakbay sa mga taga-Dikatyawan and taga-Didadtungan dito sa Palanan. At finally, nandito na tayo sa Barangay Dikatyawan. Konting stopover lang. Ito ang kanilang barangay hall at di rin tayo magtatagal. Diretso rin tayong bibiyahe patungong Didadtungan. Babalik na lang tayo bukas for our church conference. At ayun na nga, nagsimula na. Ito ang unang challenge. Una daw, sabi ni Pastor Mary Flor, na challenge pa lang sa lubak-lubak na daan. Matagal na rin kasi tayong hindi nakakabalik dito sa Palanan. At dati na rin may ganito na pero hindi ganun ka grabe. Gawa ito ng laging umuulan at the same time yung mga malalaking sasakyan na dumadaan dito kaya nasisira ang
ating daan. Mapalad tayo ngayon kasi umaraw pa. Ano po? Pagpasensyahan nyo na yung ating video kasi si Kuya Edmar talagang ganyan siya mag-video. Yan. Guys, subukan natin itong challenge na ito. Malalim din yung mga lubak-lubak na yan. Buti na lang malakas ang ating motor at medyo mataas. Pero ayan nga, nako, tumirik tayo guys. Sumasayad ang ating crash guard. Yan, parang hindi na tayo makaalis. Paikot na lang yung taas at namatayan pa tayo. Kuya Edmar, patulong! Kailangang buhatin sa likod para tayo ay makaalis. Yan, bigay mo muna kay Pastor Mary Flor ang ating video. Isipin nyo na lang guys, si Pastor Mary Flor, yan, yung babae na yan na nakatayo. Siya yung pastor papuntang Dikadyawan at Tidadan, and weekly siyang nagtatravel na ganyan. Kita nyo naman yung hirap niya dahil sa pag-ibig niya sa ministeryo. At hindi lang yan, magaling din siyang magmotor ng TMX with clutch. Tapos sa mga ganitong daan. Kaya bilib na bilib ako sa pastor na ito. Grabe yung sakripisyo niya. At young age, nagmiministeryo siya sa ganitong klaseng lugar. Thank you, Pastor Mary Flor. Shout out sa iyo sa iyong sakripisyo at ministeryo papuntang Dikadyawan and Ditadungan. And finally, nakalagpas na nga tayo sa isa na namang challenge ng lubak na daan at kailangan nating maglinis ng motor kasi umiipit yung mga putik sa ating palodo. Pagkatapos ng matinding challenge sa daan, eto naman, na-stack up tayo dahil naubusan ng gasolina kasi kaninang magpapagas naman kami. Hindi kasi mabuksan ang tangke. Ano ba naman yan? Buti na lang kasama natin si Kuya Rino at Kuya Edmar. Madiskarte pagdating sa mga ganitong sistema at nabuksan na nga rin natin ang tangke. Lilipat tayong gasolina. So ito na, approaching na tayo sa Barangay Ditadungan for how many hours of travel. Ito na yung kabahayan. Ang Ditadungan ay isa sa pinaka magandang lugar sa Palanan pag narating mo kasi ito ay malapit sa beach at mayroon siyang malawak na white sand. Nagsimula ang ministeryo dito decades ago sa pangunguna nila Pastor Kawilan at Pastor Pagirigan. At ito na nga makikita natin ang bunga ng kanilang sakripisyo at pagmimisyon na sinundan din nung panahon ni Pastor Ferson Lizardo. At nung ating panahon, ito, napatayo ang church dito bilang bunga ng sakripisyo at pag-ibig ng mga unang misyonary. Ito ay bunga ng sakripisyo, pag-ibig, pagtutulungan at patuloy na pagpapala ng Panginoon sa lahat ng pastors at lahat ng membro na nandito sa Barangay Ditadungan. Hi guys, so after how many hours of travel from Divilacan to Palanan and Palanan Centro to Ditadungan, nandito na tayo ngayon finally sa Ditadungan at ito ang ating church, ang Ditadungan Worshiping Congregation na naipatayo last 2022. Almost 6 tayo, ay 7 tayo umalis doon, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. So nag-rest tayo ng konti, mga 1 hour doon sa bayan kanina, so mga 5 hours na travel, ano po. Bangka from Divilacan to Palanan, then Palanan to Centro ay motorsiklo. Pero ayos naman. Safe naman kami na 3 plus 2.
So mag-church conference tayo ng 3 PM. Nandito si Ate Baby at si Pastor Mary. Kasama din natin nandoon. Yeah, siya yung pastor in charge dito. Sige, see you.